Hey guys, so nandito tayo ngayon. Nakatapos na ng My Future You screening namin dito sa Sunday special day. Napalabas ako ng bahay para dito sa poging to. Thank you, Sir Crisanto. Sir, tell us more. What was yung process behind dito sa sa movie? Medyo medyo challenging to eh. Pag napanood mo yung pelikula, meron kang feel na magical sa nangyayari sa bawat eksena. Until up to towards the end, ang dami mong marirealize. Mahirap siyang i-set up as a director, as a filmmaker. So dapat maingat ako sa detalye. Dapat yung mga shots ko ay hindi masyadong obvious para ma-prepare ko kayo for the next sequences. Kumbaga, shinatlist ko yung buong pelikula ng more than 500 shots. Wow. Kasi naka-list talaga siya lahat ng angulo, lahat ng lente ng camera, even kung gagalaw ba siya o hindi. Kasi kailangan kung napanood mo siya, diba? Yes. Medyo naka-match palagi yung shot ng dalawa. Kung ano yung size ng isa. Hirap siyang pagtagpin. Tsaka magkaiba siya yung location eh. So parang kailangan ko naka-take out lahat ng continuity nun. So ingat na ingat talaga ako. And of course, hindi ko rin pinabayaan. Sobrang binantayan ko yung Francet. Okay. Yung delivery nila, si Seth at si Francine. And so far naman yung dalawa exceeded my expectation. Mahusay itong dalawang bata, si Francine at si Seth. Balikan ko yung si Francine, pero anime fans, ito na talaga, sorry. So, okay lang. What is dun sa Meteor? Kasi people are always comparing it with your name. So, what was the implication for the Meteor? I mean, ako napanood ko na, pero for the people who parang was it just based on Kimi no Na wa? Wala naman akong parang binase ko ba dito or binase ko ba doon. Kasi noon naisip ko naman siya, nag-iisip lang ako ng konsepto. Naisip ko lang yung konsepto ng dalawang tao magkaiba yung oras, magkatry mag-meet. Pero anong medium? Paano sila magkoconnect? So naisip ko internet. Kaya lang, may tanong pa rin, bakit internet? Dapat may reason eh. Then naisip ko, what if may astronomical phenomena na nangyari na every 15 years dumadaan yung comet na to? Maybe that comet affects the internet, the frequency and everything. So lahat ng yun iniisip ko without thinking of those films like Your Name or kung ano man yun. Kumbaga, hindi ko siya kinonsider na binubuo ko yung kwento. Ganun naman palagi ang mga filmmakers, ang mga writers. Kasi film tropes kasi yan eh. Kumbaga, marami ng format yung mga pelikula na parang when you watch, ito ang compare mo, normal lang naman yun. Tsaka sir, di ba, meron din naman na parang every movie there are tropes. Tropes na tawag sa kanila. Tropes talaga ang tawag niya eh. Oo eh. Kumbaga, marami yan. May mga alien movie, may mga dalawang timeline na sa character na movie, may mga dinosaur movie. I mean those are tropes na device na may mga writers na ginagamit to tell a story. Sa isang interview nga sabi ko, what if naisip ko gantong kwento pero magkaiba sila ng timeline pero may gumawa na. Hindi ko ba siya ikukwente? Hindi mo na siya pwedeng Siyempre, hindi mo pwedeng hadlangan yung sarili mo kung storyteller ka. Ang pinakamahalaga sa akin as long as original yung kwento mo, originality is there, and as long as malino yung message mo at matatouch mo yung viewers mo, yun yung mahalaga sa akin. I can attest, it's fresh, so medyo bagong concept, maraming twists and turns. Yes. So hindi siya remake ng Your Name. So hindi siya remake or hindi siya adaptation, it's totally original Filipino movie siya. So, trope lang talaga. Nahulog lang siya doon sa trope na kahon ng trope na yun. Oo, nakahon lang talaga siya. Okay, so eto na, para sa mga Francet fans, ano yung mga natutunan mo sa kanila? And wala sila, so obviously, ano yung mga natutunan mo sa dalawang bagets? Oo, tama yung word na natutunan kasi learning process lahat. Kahit yung bawat ginagawa kong pelikula, meron akong mga nare-realize. Ako ang na-realize ko dito sa My Future You through Francet is to respect the process of the actors. May mga times kasi na parang medyo magaling sila. Pero of course, may mga artistang may kanya-kanyang proseso paano mararating yung peak ng emotion nila. Okay. At nakita ko yun sa Francet. Kumbaga, hindi ko sila pwedeng madaliin. Kasi meron kaming isang na-reshoot ko yung kay Seth eh. Kasi pagod na siya, di siya makaiyak. So sabi ko, sige Seth, nakita na kitang umarte, hindi ikaw yan, mas meron ka pang kayang ibigay. May kaya pang ipiga. Pero sabi niya kasi pagod na raw siya, hinaantok ko siya. So sabi ko, sige, may isang araw pa tayo dito sa bahay, balikan natin, alam ko kaya mo itong gawin. Nung ginawa namin siya, easily, nagawa niya eksena ng very, yun yung sa I'm so sorry. I'm so sorry. Yun yung part na yun, na, I mean, kung hindi ko na-respect
yung katawan ni Seth, yung proseso niya, at pinilit ko siya umiyak na walang maibigay, baka hindi ganun kaganda yung napanood natin. So yun, parang natutunan ko to respect the actors, tawag dito, process, kung paano gampanan yung character nila. Tsaka masipag yung dalawang bata. Talagang sila? Masipag talaga sila. Lagi silang discuss nila yung scenes. Nag-uusap sila palagi. Hawak yung script. Paano kayong tatlo, or paano kuwari yung dalawa sila, plus you, paano kayo nag-prepare nun bago mag-shoot? Lagi ko silang kinakausap. Actually, kung napansin mo yung mga eksenang nakaharap lang sila sa laptop, pinakausapan ko sila nung Storycon pa lang na kung kahit wala kayo sa camera, gusto ko nasa likod kayo ng camera to support each other. Parang pag nagbabato na linya. Parang natural, di ba? Sige po. Thank you, Ms. Rosel. Para sabi ko, parang natural yung delivery. For example, sa bahay ni Seth, wala si Chin doon. Pero Chin was behind the camera, throwing the lines of Karen. Okay. Same with Seth. Si Seth naman, bahay ni Seth, wala si Karen. Nasa likod. Basta vice versa. Kasi nandun na sila on set. Was there kahit wala silang schedule, kahit wala silang schedule, they move na sila just to support each other. Ginawa talaga nila. At sobra akong na-touch doon na kahit halimbawa 7 p.m. pa call time ni Francine, pero 9 a.m. may eksenang video call, mag-uusap. Dumarating siya before 9 a.m. Wow. Just to support Seth. Ganon din naman si Seth kay Chin, vice versa. So sinong for you, sinong mas magaan katrabaho sa kanilang dalawa? Parang ang hirap i-compare, pero pareho kasi silang makulit eh. Okay. Pareho silang makulit. Siguro kasi yung age nila. Yung age nila is 21, 20. So yan yung mga makukulit pa. Si Chin ang kulit-kulit niyan. Kapag minsan na-excite siya, tumitili yan ng high pitch. Kasi yung high pitch niyang ganyan. Tapos si Seth naman is makwento rin sa set. Tatabi sa akin sa monitor. O direct, ganyan-ganyan. Kwento siyang ganyan. Minsan magkritik. Tama na Seth. Wait lang, magkritik muna ako. Ganon. Kumbaga pareho silang may sariling charm. Okay. Kaya parang ang hirap i-compare ko sila yung mas. Kasi pareho talaga silang makulit na mga artista na masarap katrabaho. So sa supporting cast naman, sino naman yung fun to be with, or sino yung enjoy kasama? Well, of course, si Mosang is kaibigan ko kasi si Mosang. Okay. Yung unang pelikula ko, Right About Love, nandun na siya. Tapos ito lang ulit yung nagkasama kami, wala siya sa dalawa pang ibang pelikula. Then si Christian Vasquez is also makulit din. Pero si Christian is kasama ko yun sa Regal eh. Tsaka, sa Lovers Liars, kasama ko na yan eh. Si Leon ang tahanan yan eh. Oo eh, sa Leon yan eh. Makulit. Isa yan sa pinakamakulit din. Patawa ng patawa yan. Tahimik lang yan pero magaling na artista. Actually, masaya naman sila lahat katrabaho. Even sila Kuya Boji, Tita Piwi, masaya. Si Miss Almira is galante, nagbibigay ng pagkain. Wow. Ganyan yan. Masaya yan. Tapos si Bonbon, si Easy Canillo, makulit din yan kasi bata din yan. Lahat-lahat naman sila actually ay masaya. Si Vance actually is si Vance yung medyo seryoso. Medyo serious si Vance. Medyo tahimik yan even sa set. Pero naintindihan ko na kung bakit siya serious kasi ang galing niyang artista. Kita mo naman yung performance siya, di ba? Mahusay si Vance. Anong mga memorable or on top of your head, ano yung pinaka-memorable na eksena or moment while doing My Future You? I think ang pinaka-memorable is yung ending. Kasi mahirap siyang issue. Gabi. Ayoko ikwento ibang details. Ayoko ikwento, pero isa yun sa, especially yung reveal. Okay. Nakita mo naman yung reveal, di ba? Mahirap i-shoot yun. Magic yun. Paano nagawa yung shot na yun? Na from here to there, biglang boog. Mahirap yun. I mean, thank you Lord, naisip ko yung ganong klaseng treatment tsaka mounting, pero mahirap i-achieve yun. Anong camera gamit mo nun direct? I think naka Sony, hindi ako magaling sa mga pag-memorize sa mga X2, sorry. Pero Sony siya. Basta Sony siya. Ang ganda naman yung camera namin. Maganda naman yung again, hindi namin pwedeng i-spoil, panoorin niyo sa December 25. So, direct, ano ang mga final invite or final words and invite mo sila? Siyempre, December 25 po. Starting December 25, showing na po ang lahat ng 10 pelikula ng Metro Manila Film Fest. And sana po ay kasama sa listahan nyo ang My Future You dahil sa daming offer na ito ng Metro Manila Film Fest.
ang daming Ricardo, ang daming genre. Ang ganda ng Rose. Ang ganda ng lineup ng mga pelikula. Pero kung ang feel nyo pong panoorin ay feel good lang siya. Positive lang about family, about love, about lahat. I mean, generally about life in general. Kung gusto nyo po na nakalangiti kayo lumabas ng pelikula, I think dapat number 1 nyo sa listahan ng My Future You. Kasi I'm assure you na paglabas nyo ng sinihan, may iiwan siya sa'yo sa loob nyo. Dadalin nyo siya. Guguhit ng konti luha. Guguhit yung luha talaga nyo. Bato na lang talaga yung hindi medyo, kahit magtiri ay, bato na lang talaga. Pero for sure, merong iiwan sa inyo yung pelikula lang ito paglabas yung sinihan. At for sure, nakasmile kayo. I think dapat ganun tayo sa Pasko eh. Dapat. Masaya lang, magaan lang. It's all about family. Ayun. So, thank you, Direk. And where can they find you? Saan ka nila pwedeng follow? Saan ka nila pwedeng hanapin? Well, of course, my Facebook is very obvious. May pangalan, Crisanto B. Aquino. And I think my ex is Examiner... my Instagram is Examiner07 and my ex is I think Cirque07. Hindi ko alam. Hindi kasi hindi ako showbiz eh. Sorry, hindi ko alam yung mga ganun. Hindi ko memorize. Ikaw na lang maghanap. Thank you guys for watching. Thanks for your time. And Direk, thank you and more power. And I really hope kasi maganda naman yung movie. It's very promising. So really hoping na maganda yung performance sa cinema. Yes, please, sana po maraming manood at sana po kumalat ang magandang balita na maganda po ang pelikulang My Future You. And anime fans, huwag yung bigyan nyo ng chance to ha. Oo nga, since fans naman kayo nun, ay panoorin nyo na rin to. Yes. O gusto nyo to for sure. Alright, thank you guys. Bye. Bye.